Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Attack safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello at mapagpalang oras sa lahat at welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating Pesma Plus. Sa mga ating mga taga-subaybay, welcome po. At sa mga bago naman at bibisita lang dito sa ating channel, welcome din po kayo. At nandito tayo sa ating PESMA, pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas. Ito po yung reflections ng ating gospel for today. So unahin po natin at basahin ang ating Ebanghelyo para sa araw na ito. Unang-una sa lahat po, ating basahin ang ating Ebanghelyo para sa araw na ito na nanggaling kay San Mateo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 16 hanggang 23. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintel. Kapag nilitis kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng iyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang
at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At syempre po, ang ating susunod ay ang pagbabasa ng words of the Holy Father. Ito po yung pagninilay ni Pope Francis sa Ebanghelyo sa araw na ito. Basahin po natin. Words of the Holy Father, one cannot evangelize only with mind or with heart or with hands. Everything is involved. And in style, the important thing is testimony, as Jesus wants us to do. He says, I send you out as sheep among wolves. Yan po ay nasa verse 16. He does not ask us to be able to face the wolves. That is, to be able to argue, to offer counter-arguments, and to defend ourselves. No. We might think like this. Let us become relevant, numerous, prestigious, and the world will listen to us and respect us, and we will defeat the wolves. No. It's not like that. No. I send you out as sheep, as lambs. This is important. If you don't want to be sheep, the Lord will not defend you from the wolves. Deal with it as best you can. But if you are sheep, rest assured that the Lord will defend you from the wolves. Be humble. He asks us to be like this, to be meek, and with a will to be innocent, to be disposed to sacrifice. That is what the lamb represents. Meekness, innocence, dedication, tenderness. And he, the shepherd, will recognize his lambs and protect them from the wolves. On the other hand, lambs disguised as wolves are unmasked and torn into pieces. A church father wrote, as long as we are lambs, we will conquer. And even if we are surrounded by many wolves, we will overcome them. But if we become wolves, how clever. Look, I feel good about myself. We will be defeated because we will be deprived of the shepherd's help. He does not shepherd wolves, but lambs. Ito po ay kinuha sa isinulat na St. John Chrysostom, kanyang homily number 33 on the Gospel of Matthew. If I want to be Lord's, I have to allow him to be my shepherd. And he is not the shepherd of wolves. He is the shepherd of lambs. Meek, humble, kind, as the Lord is. Ito po ay binasa ng ating Santo Papa sa kanyang General Audience on 15 of February in the year of our Lord 2023. At una po nating babasahin ang pagninilay na ipinadala ni Pasma Florencia Camus Valdez, ni Sister Florence. Basahin po natin. Ito po ay may pamagat na parang tupa sa gitna ng mga lobo. Tinukoy ng Biblia ang mga tupa na higit sa 500 beses na may mga espesipikadong termino na nagsasaad ng mga uri batay sa edad, kasarian at lahi. Sa Hebreyong kasulatan, karamihan sa mga referensya ay literal, samantalang karamihan sa Bagong Tipan ay metaphorical. Ang mga domestic na tupa ay pinahahalagahan para sa mga pangangailangan na kanilang ibinibigay, gatas, karne, balat at lana. Ang mga ito ay pinapaboran bilang mga hayop na sakripisyo. Yan po ay makikita sa Leviticus chapter 1 verse 10 at chapter 4 verse 32.
Kaya hindi katakataka na ang ipinako na si Jesus ay kinilala bilang ang kordero ng Diyos sa Johannine literature. Yan po ay nasa John chapter 1 verse 29. Ang mga tupa ay banayad at masunurin. Higit sa lahat ay walang pagtatanggol at pangangailangan ng patuloy na pangangasiwa. Dahil dito ang bayan ng Diyos ay inilarawan bilang isang kawan sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos, ni Jesus o ng tao. Habang isinugo ni Jesus ang 12, inilarawan niya sila bilang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Sila ay magiging walang pagtatanggol at mahina habang ginagawa nila ang kanilang misyon. Ngunit hindi sila dapat matakot na magpatotoo kay Jesus na bilang kanilang pastol ay magpoprotekta at mag-aalaga sa kanila. Ang Espiritu ng Diyos ang magiging kapangyarihan na magsasalita sa pamamagitan nila. Ang Panginoon ang aking pastol. Ang awit 23 ay isa sa pinakamahalaga na mga salmo. Nakikita mo ba ang iyong sarili bilang isang tupa na kabilang sa kawan ng Panginoon? Ang iyong pananampalataya ba kay Jesus na mabuting pastol ay nagbibigay sa iyo ng lakas at kaaliwan sa mga oras na pagsubok at trahedya? Ito po ang pagninilay ni Sister Florence na ibinasi niya sa Gospel ni St. Matthew chapter 10 verses 16 to 23. Thank you so much, Pasma Florence, sa napakaganda mong nilay. At ngayon naman po ay susunod natin ang pagninilay ni Sister Feli Kinkito ng Hong Kong. Go ahead, Sister Feli. Mapagpalang oras po sa lahat po ng aming mga kasama sa PESMA Plus na sumusubaybay at taga-subaybay sa aming munting tahanan at sa aking mga kapatid at kasama dito sa PESMA. Salamat po, Rex. Sa muli, heto at pagnilayan natin ang salita ng Diyos na isinulat ni San Mateo sa chapter 10 verse 16 to 23. Diretso po tayo sa ating nilay. Jesus said, maging matalino gaya ng ahas, simple like a dove. Kung minsan ang mundo ay tiyak na tila ganap na sumasalungat sa simbahan at bingi sa mensahe ng gospel like today. Bagamat maaring hindi palaging ganito, hinihimok tayo ni Kristo na maging maingat at maunawain, matalino gaya ng mga ahas sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating mga kapatid na di naman natin kapareha ng paniniwala, but we need to be armed. And Jesus said in a way like a simple child, simple like a dove, dahil ito ang magliligtas sa atin mula sa mga lobo ng mundo. Ang pagiging simple na ito ay nangangailangan ng matibay na pananampalataya at pagiging masunurin upang tayo ay mapasa ilalim sa hinihingi ng Diyos sa atin na inilalagay ang ating sarili sa may kakayahang bisig ng ating Ama. At dahil sa karunungan ng Espiritu Santo, nangako si Kristo sa kanyang mga disipulo na ang Espiritu ng Diyos ay magsasalita sa pamamagitan nila kapag sila ay inusig at tinanong ng hukuman, sabi nga doon sa Ebanghelyo. At ito din ay pinangako ngayon sa atin ni Jesus. Hindi ito nangangahulugan na hindi din dapat
hindi natin dapat ihanda ang ating sarili sa pamamagitan ng pag-aaral at panalangin. Sa katunayan, ang pinakamabisang paghahanda na magagawa natin para sa ating sarili ay ang manalangin, kung saan una nating nakatagpo at nalaman ang tinig ng banal na Espiritu Santo na nananahan sa atin. Mula sa pagtatagpong ito ay makukuha natin ang lakas at karunungan ng Espiritu upang ipagtanggol ang ating pananampalataya, lalo na sa ngayon, sa dami ng mga umuusig sa ating pananampalataya at kay Kristo. We have to persevere, ika nga, till the end, dahil sabi sa Ebanghelyo, ang siyang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Persevere the challenges in life, the challenges that we are facing, kasama ng ating pananampalataya. Panalangin natin ang mga umuusig sa atin, dahil mismo ang Espiritu Santo magtatrabaho nito upang sila din ng mga umuusig ay mabigyan ng grasya sa pananampalataya man, sa pagtitiis at pagkakaroon ng puso na simple gaya ng bata. Manalangin tayo. Dear God, give us wisdom to face those despise your name, your cause, your message, and your people. Steadfast to be help us to remain steadfast, to be faithful, and to endure. We may desire happiness, comfort, approval, and blessings, but they may not be ours at this time. Just as Jesus endured to the end as was glorified, help us to stand firm, knowing that his story did not end at the cross, and neither will ours. If we experience no glory or honor in this world, may our lives still bring glory to him, for Christ is worthy. In Jesus' name, Amen. Yun lamang po, salamat sa pagsama sa amin sa palagi dito sa PESMA. Naway ang lahat ay palaging nagkakaroon ng oras upang magnilay sa mga salita ng Panginoon at magdasal. Panalangin po natin ang bawat isa. Stay blessed and be a blessing to others. Thank you, Bro Rex. Thank you so much, Sister Feli, sa napakaganda mong nilay. At hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting channel na ito, sa ating munting tahanan, at sa ating importanteng gawain, ang pagpalagana po ng mabuting balita. So sana kayo ay mag-like o mag-share ng ating channel para namang matulungan itong lumago at matulungan din nating ikalat ang mabuting balita. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicagoland, and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion.
Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal